bukas. Pastor Eric po ang aking kaibigan. Ito rin po yung sa kutod, yung church niya po doon po sa Ace, excuse me, sa Engineersville. Alam niyo po ba Engineersville? Pakitang Deka. Yan po yung malaking simbahan. No? Isa pong karangalan na makakasama po natin siya sa umaga ito at ating mapapakinggan ang mga salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Akin po siya welcome. Pastor Eric po upang mag-welcome sa kanyang. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Gumawa kami nila sa mga sigawan. Hallelujah! Ayan, ulit po. Kasi dapat pagkasunod tayo, we are full of energy. Bakit? Siyempre, yung pinasa pa natin, hari ng mga hari. Di ba? So, dapat walang matamlay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Dapat masaya tayong lahat. Kasi, ang salita ng Diyos, laging buhay yan at nagbibigay ng kalakasan para sa atin. Amen? Ayan. So, bago po ako magpahayag ng salita ng Diyos, dahil alam naman po ngayong buwan na ito ay month ng Pastors Association, ako po ay naganda para sa mga lingkod ng Diyos, kasama na kanyang associate. Pwede pa tawagin dito sa harapan, Pastor Goods, Pastor Esa, Pastor Robert, Pastor Ismael. Ayan. Ayan. Sige dito kayo. Simple appreciation po ito pagkilala sa mga lingkod ng Diyos. At pinapag-all na sa mga kanya. Ayan. Personalized po yan. Yan. Harapan po natin ang Diyos po. So ngayon sa umagang ito, natala po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na ba? Handa ka na ba? At lagi natin isipin ano po lagi ko sinasabi ito sa church. Ang mga anak ng Diyos, dapat ang unang may ini-expect hindi tayo. Sino? Dapat si Lord. Kapag nagpupunta ka sa church, ang dapat may ini-expect hindi ikaw. Si Lord, yung ini-expect niya sa atin, kung paano talaga tayo sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sige po tayo lahat. Yung ating mga Bible. Dapat po natin yung ating mga Bible. Ayan, ito po kasi pala itong ginagawa bago po tayo maghahayag ng salita ng Diyos. Taas po natin ang ating Biblia. Ayan, sige sabay-sabay po natin i-declare. 1, 2, 3. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. I will never be the same. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name, Amen. Sandali po tayo yung upulat manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Humihingi ng iyong kamay at patuloy inaasahan ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan ng Espiritu. Pinawelcome ka namin at ina-acknowledge sa oras na ito. At Lord, we pray na patuloy mo aming samahan at pangunahan sa pamagitan ng Espiritu. Ikaw, O Diyos, ang mauna at magturo sa amin. Ano man ang mensahe mo, Panginoon, patuloy mong bubuksan ng aming puso at ang aming isipan upang ito'y maisagawa namin, maintindihan ng maayos ang bawat salita na aming pag-aaralan. Lord, ikaw ang maitaas at paparangalan.
Ako na yung likod, gamitin mo lamang kung maging daluyan ng mensahe. Walang ibang may taas, kundi ikaw lamang. Sa iyo ang kapurihan at karangalan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Ayan. Samahan niyo buksan natin ang ating Biblia. Sa 2 Chronicles chapter 16. Ayan, verse 9. Sa Tagalog, basahin mo lang sa Tagalog. Yung A lang ay yung part lang ng A. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Ayan sa English po maganda. The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Amen. So, purihin po ang salita ng Diyos. So, ngayon po sa umagang ito, ihanda po natin sarili sapagkat ano man ang mensahe sa atin ng Panginoon, kung isipin na yung mensahe ito para lang kay sister, para kay brother, para po sa ating lahat. Hindi po dapat tayo papayag na hindi tayo tatamaan or hindi tayo iilan. Kasi sayang yung pagpunta mo rito kung hindi mo mapapakinggan o hindi mo mararanasan mismo ang salita ng Diyos. Amen? Bago pala, meron pala kapatid na yung mga bisita, yung mga bisita po natin. Si, Cassiopeia. Ayan, Sister Cassiopeia. At si Sister Lorita. Ayan, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito yung una. Hindi, maraming beses pa po na makikita po ang Loremi family sa lugar na ito. Amen? Yan, sige po. Ako na po tayo sa ating title. Yan, nakalagay dito. Meron ako nilagay na title dyan. Ayan. Ano po nakalagay dyan? Commitment that brings fulfillment. Commitment. When you say commitment, medyo malawak pag pinag-usapan po natin yung salitang commitment. Pero sa pagkakataon ito, ang pag-usapan natin about sa commitment ay patungkol sa ating Panginoon. Amen? Ayan. Sige, tingnan po natin. What is commitment? Sabi po rito, a pledge to fulfill an obligation, to obligate ourselves to a cause. Ayan. Ano ba? Is a promise to follow through even when faced with difficulty requiring dedication and sacrifice. When you say commitment, sabi po rito, dapat kapag tayo ay meron tinatawag na commitment, nandito po yung word na whatever it takes or whatever happens. Pag sinabi commitment, pag sinabi mo yan at kailangan binitawan ng bibig mo at sinabi mo higit sa lahat sa Lord, dapat gawin natin. Naalala ko kanina yung kanta, sabi ng kanta, kailan may kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Kaya lang minsan, sabi mo, Lord, hindi kita ipagpapalit kailanman. Pero minsan, nandun ka sa mall, araw ng lito nandun ka nasa mall, nandun ka sa excursion, sa outing, di ba? Pero sabi mo, Lord, kailanman hindi kita ipagpapalit. Di ba? Kaya nga dapat kapag tayo ay magbibitaw ng salita sa Panginoon, that's commitment kailangan panindigan natin. Kasi ang salitang commitment ako para sa atin bilang anak ng Diyos o bilang lingkod ng Diyos, pag sinabi ko, kailangan gawin ko. Kaya dapat kapag nagbitaw tayo, Lord, pinapangako ko, Lord, gagawin ko po ito. Kahit nung kabataan pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, kahit na medyo marami pa akong mga semplan, pero ipinangako ko sa sarili ko noon, sabi ko, kahit anong gawin ko, basta araw ng linggo, nasa church ako. Kahit alam niyo po, noong mga time na yun, nasa bishop ako, kahit na medyo meron pa akong hangover, sinisikat ko talaga araw ng linggo. Nandun lang sa church. Kahit medyo naiiyak ka lang magsalita kasi parang maamoy. No? Pero, sinisikap ko na gawin ko kasi yun yung pinangako ko sa Diyos na dapat sa lahat ng pagkakataon, no, kahit na anong mangyari, ito yung
ang sinasabi, Lord, whatever it takes, kahit na anumang sitwasyon, sasamba ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Amen. Alam niyo po ba, isa sa mga naging prayer ko noon, kabataan pa lang noon, gano'n na po yung prayer ko, sabi ko sa prayer ko, Lord, kung hindi mo na ako gagamitin, kunin mo na ako. Parang no, sabi nga ng asawa ko noon, sabi niya sa akin, ang unfair mo naman, kahit sabi ko sa kanya, kahit hindi ko na maranasan yung katandaan, kapag hindi na ako nagagamitin ng Lord, kunin niya na ako. Ang unfair mo naman, sabi niya, parang imbis na magkaroon ka ng mahabang buhay. Hindi, sabi ko, kaya pinapag-pray yan, para lagi ako maglilingkod sa Diyos. Di ba? Kasi commitment po yun eh. Na kahit na anong mangyari, hindi ka bibitaw sa Diyos. Hindi yung nakaranas ka lang ng mga ibang pagsubok, sasabihin mo, gusto ko na. Di ba? Pero hindi, tandaan po natin, ang Diyos natin, lagi kong nakaantabay, kung maaalala mo yung mga pangako niya, sabi niya, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ayan, next. We live in a time where commitment is not important anymore. Totoo naman, tingnan niyo po, isang marami ng mga naghihiwalay, ayaw na ng mga commitment, di ba? Ano pa, CNX po lang iyan natin dyan. Marami na rin yung ayaw ng responsibilidad. Totoo po yan. Sa mga magpa-partner, may mga nakabalitaan ako ibig sa mga ayaw nila ng commitment. Naalala ko nung ako yung sa Japan, kung ma-meet ko po yung isang kasama ko sa trabaho na Japanese na medyo matanda na, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nag-aasawa? Alam niyo kung sabi niya, mag-aasawa ko, pakakainin ko ba? Tapos, kapag nagkaanak pa ako, pag-aaralin ko pa. Kita niyo ang katuwiran nitong hapon na to Sabi ko, meron yata ng problema itong hapon na ito Kasi ang vision niya, lagi siyang nasa casino. Pachinko tawag doon Lagi siyang nasa casino. 2 beses siya magtrabaho. Pagkatapos dito, doon na naman sa kapila para meron siyang pang casino. Ayaw niya man pamilya. Ayaw niya ng responsibilidad. May mga ganong tao po sa totoo lang. Kaya sabi ng Japanese na yun, sabi ng isang nakausap ng Japanese, Nihon Jinwa Kokoronai. Ibig sabihin ang mga hapon na walang puso. Ang mga hapon na walang puso kasi kurang iniisip nila sarili. Pero tayo, ang mga anak ng Diyos, hindi po natin yung sarili natin ang ating mga iniisip. No one wants to be committed to one partner for the entire life. Minsan ito may ginagawa nila, minsan ayaw nila magkaroon ng commitment sa kung kanino man, And people are not committed to their church. Meron din. Alam niyo ba, meron din mga Kristiyano na ayaw ng commitment sa church? Hello? Hello? May kausap pa ako? May mga tao na ayaw nila ng responsibilidad. O maaaring sila ay nagsasalita, sige, yes Lord! Sabi, nag-i-amen pa sila, Pero kapag dating dun sa may sitwasyon na, kapag kakaroon po tayo ng evangelism, minsan they are missing in action. Diba? Nawawala sila, pero kapag may blessing na-experience ko rin po yan sa church, sabi ko, bakit pag video service, hindi ka nagkarami umaattend nung minsan, meron akong in-announce na meron po tayong may mga blessing po na matatanggap. Alam mo, parang Sunday service kasi puno. Kasi meron blessing. Paano kaya pag wala? Paano kaya pag wala? Minsan dito mo ma-identify kung sino yung talagang committed at committed. Diba? Ayan, we are living now in the days where commitment is lacking. Marami na ang naging dahilan, nawawala na talaga yung commitment. Kahit Kristiyano ka pa, ayaw mo na minsan ng responsibilidad. Lalo na kapag nasaktan ka, ayaw mo na ma-involve. Diba? Ayaw mo na Ayan. Next.
Commitment is not just a wish, but an action that requires putting plans into action. Ayan. Di naman sabi mo dito, it requires focus, determination, and discipline. And it is giving your all, even when it is difficult or uncomfortable. Ayan. Ganyan po yung commitment. Kahit na wala kang mapapala, go ka. Sino dito yung gano'n? O gusto mo lang kapag meron kang mapapala? Oo ka. Naalala ko tuloy yung isang missionary na pinag-pray ng isang pastor. Gusto niya kasi mag-mission. So ngayon, willing siya mag-mission. Sabi, pinag-pray siya ngayon nung pastor niya. Sabi niya, Lord, I pray na pagpalain mo po siya. Siya nga po, Panginoon. Sabi niya, I pray, Lord, na ano man ang kanyang pangangailangan ay patuloy na tutugunin mo. Siya nga po, Panginoon. Lord, ipadala mo po siya sa bansang Iraq. Natigilan po siya. Hindi na siya nakasalita ng siya nga po. Ang sabi niya lang, siya na lang po, Panginoon. Di ba? Minsan, kapag alam natin na wala tayong mapapala, ayaw natin magpa-ignore. Hello? Pero kapag meron tayong mapapala, gusto mo mauna ka pa. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Ayan. Next. God is looking for a true commitment. Si Lord naghahanap ng totoo. Kung yung tao nga naghahanap ng totoong commitment eh. Di ba? Sino yung ayaw? Lahat tayo gusto natin. Lalo sa mag-asawa. Gusto nila lahat ng dedication. Pero tayo, higit sa lahat sa Diyos, gusto ng Diyos yung totoo na maglilingkod sa Kanya. Ngayon, what is true commitment towards God? Lucas chapter 9, verse 57 hanggang 62. Itong istorya na ito sa Bible, ito yung mga nilapitan ng ating Panginoon sa Kristo. No? Para sumunod sa Kanya, sabi nung isa, Panginoon, maglilingkod po ako sa iyo, kahit saan ka magpunta. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, may lungga ang nakalimutan ko na yung kalagay doon. Basahin natin. Lucas chapter 9, verse 57. Sige, papakikita po natin yan. Lucas chapter 9, verse 57. Ayan. Sabi rito, sa mga sila naglalakad, may isang lalaki lumapit at sabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo, kahit saan kayo magpunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugat ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay malaman-lamang mapagpahingahan. Alam niyo po, itong tao na ito napaisip. Ayaw pala sumunod sa kanya. Wala pala security, sabi niya. Di ba? Ito naman pangalawa. Sabi naman po dito, verse 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibig ko ang aking ama. Ano sabi niya? Sinabi niya ito sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ito naman tao ito, susunod lang siya kung gagawin muna niya yung kanyang kasi namatayan nga siya, pero hindi niya naiintindihan yung sinabi ng Panginoon na hayaan mo ang mga kapapatay maglibing sa patay. Alam ko yung Panginoon, patay spiritual, no po, yung mga wala sa Panginoon. And yung pangatlo, sabi po rito, may isa naman nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking pamilya. Ano sabi dito ni Jesus? At ganito naman nagturo ni Jesus, sino man nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayan. When we say commitment, makikita po natin dito mga kapatid, na sa Lord, ayaw niya ng maraming reason. Hello? Alam ko naalala niyo sinabi ng Bible,
if you want to be my disciple, if you want to follow me, ano sabi ron? You have to deny yourself. Take up your cross and follow me. Tignan niyo po tignan po niyo po yung word na sabi ng Panginoon, you have to deny. Pag sinabing deny, sabi ng Tagalog, kinakailangan mo kalimutan ang iyong sarili kung gusto mong sumunod sa akin. Ano po sabi ron? Pag susunod tayo sa Diyos, ano ang kailangan natin gawin? Kalimutan yung ating sarili. Bakit kaya sinabi ng Diyos yun? Ng Panginoon? Kasi kapag hindi natin kinalimutan ang ating sarili, ang madalas masusunod natin yung gusto natin. Iba po yung desire natin sa desire ng Lord o sa kalooban ng Diyos. Mostly, kahit Kristiyano na tayo, nandun pa rin tayo sa mga desires natin. Mamimili ka kung ano ang gusto mong gawin. At nasa iyo yung desisyon kung ano ang gagawin mo para sa Diyos. Minsan yun po yung nangyayari. No? Next, true commitment is more than involvement. Sabi mo nga involvement. Ayan. Paano yung sinasabing involvement? Many of us commit to do things, commit for ministry, but we do not weigh the cost. Which is, marami po yung mga Kristiyano, kahit mga Kristiyano o hindi man Kristiyano, so, ito po yung ayaw ng kanilang responsibilidad, hindi ang gusto lang nila yung ma-involve lang sila, ayaw nila ng mga mabibigat na responsibilidad. Kaya kapag medyo kapag share ng wala, hindi ako pwede dyan, si Mr. na dyan, okay, si Pastor na bahala dyan. Kaya even sa pag-pray, ayaw mo ba mag-pray? Si Pastor na lang mag-pray. Diba? Ayaw mo naman na itong responsibilidad, ayaw mo ng commitment, gusto mo lang ma-involve ka lang, no? But the sad reality is that most people settle for being involved without ever making commitment. Ayan. Tignan niyo po sabi rito, minsan itong mga tao na ito na gusto lang ng involvement, pero ayaw naman talaga nila ng commitment. Malaki po ang kaibahan ng involvement sa commitment. Gusto mo lang, nakikiayon ka lang. Kaya alam niyo po ba sa church, tatlong tao meron sa church. Yung una, attendee. Pangalawa, members. Pangatlo, disciples. Saan ka doon? Tatlong yun. Alam niyo po pag-isipan ng Diyos, susunod yan. Magiging masunurin yan, hindi ako kontra. Hindi ako kontrabida sa church. Susunod yan. Submissive yan. Submissive yan sa pastor niya. Submissive yan doon sa namumuno na itinalaga ng Diyos. Amen? Ito po yung dapat na maintindihan natin kasi maraming mga tao, maraming mga Kristiyano hanggang ngayon, hindi nila naiintindihan yung kahalagahan ng sinasabing commitment. Being involved means that you can do what you want. Yan nyo sabi nito. As you want and when you feel like doing it. Ang ibig sabihin dito, sabi niya, kapag ka-involved ka lang, pwede mong piliin kung ano na yung gusto mong gawin. Di ba? Nasa iyo yung limitasyon. Kung ayaw mo, kung gusto mo. So, hindi ka magpapa, dito, kung ano yung sinasabi ng iba, basta kung ano na yung gusto mo, yun lang. Yun lang yung tinatawag na involvement. No? Commitment means that you are at the call of Jesus 24 hours a day. Dapat pag sinabing commitment talaga, ito sabi ko kanina, whatever it takes, whatever happens, dapat hindi natin pababayaan. Hindi natin iiwan sa ere si Lord. Amen. Ito po yung napakahalaga na gusto makita sa atin ng Diyos bilang mga anak niya kung paano tayo nagiging masunurin at nagiging tapat sa Kanya. Yan. Sige, tingnan ko, meron po akong story na inilagay dyan. Yan. Nakikita niyo po yan, nararamdaman niyo po ba yan? Ano yan? Chicken at saka pig, baboy at saka manok. Ayan. Itong baboy at manok na ito magkaibigan. So, napadaan sila doon sa isang kanto na may nakalagay na kung sino yung gusto mag-donate ng mga pagkain o ng breakfast.
para dun sa mga nasalanta ng bagyo. Di ba? Ngayon nag-usap dito kung si Manok at saka si Baboy. Sabi ni Manok, mag-donate tayo. Yan naman, ganda naman ang nila. Mag-donate tayo! Mag-donate ako ng itlog! Mag-donate ka ng ham! Sabi naman ng Baboy, sige. Teka lang, biglang nagigilan yung Baboy. Teka, sandali, parang may problema. Ikaw itlog lang. Ako, buong buhay ko. Siyempre, hindi naman mabubuo yung ham kung hindi siya pa kakatayin. Di ba? Kaya nasabi nito, dito mo makikita kung sino lang yung involvement sa commitment. No? Next. Ayan, yan yung mag-produce niya. Siya itlog, siya naman, ham ang kanyang i-provide. Pero, kailangan siya mag-uwis ng buhay. Di ba? Pero minsan, may mga ganyan Kristiyano. No, next, sige pa, meron pa yan. Kaya, yan yung tinatawag na involvement versus commitment. Ngayon, saan tayo dyan? Sa Manok pa tayo o dun sa Baboy? Are you sure? Ayan, next. Tignan nyo pa. The difference between involvement and commitment is like an eggs and ham breakfast. The chicken was only involved, but the pig was totally committed. Ayan. Sabi mo sa kami, you are totally committed to the Lord. No? Hindi committed. Iba kasi pakitid, hindi kumikitid yung utang. Diba? Hindi committed, kundi we are committed to God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. This is a funny story, but how is our life when we honestly look at the commitments we have made in our lives? Kung titignan natin sa buhay natin, kumusta naman kaya yung commitment natin kay Lord? May commitment pa tayo? Nandun pa lang ba tayo sa chicken? O nandun na tayo sa baboy? Na kahit anong mangyari, Lord, hindi ko iiwan si Pastor Goods. Amen! Diba? Magkaroon man ng maraming divisyon, magkaroon man ng maraming pagsubok, hindi ko iiwan ang pastor ko. Amen! Hallelujah! Diba? Kasi tinalaga ng Diyos yan. Hindi po yan nagkataon na nandito lang siya. Sabi po ng Jeremiah 3:15, pastors are from the heart of God. Amen? So dapat kahit anong mangyari, huwag mong iiwanan ang tinalaga ng Diyos. Hindi po yan sa paramihan ng Diyos. Pag nakita mo, mas maganda sa kanila. Doon na lang ako. Alam niyo po, delikado po ang isang Kristiyano pag gano'n palipat-lipat. Wala pong paglago na mangyayari sa kanya. Kaya kailangan, dito pa lang mag-commit to the Lord, whatever it takes. Paglilin ko lang sa iyo, at dito sa pamilya ng Lorening family. Yes. Amen! Because true commitment is more than involvement. Ayan, sige, hindi ko ibabahin ko. Ayan, dito na pala tayo. True commitment is giving priority to God. Ayan, sila yung po, sabi kanina ni Brother Joshua, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi po rito, gusto ng Lord, siya yung number one. Alam mo ba, sabi ko sa asawa mo, alam mo ba ikaw lang number 2 lang kita? Sabi ko sa asawa mo, kasi si Lord yung number one. Di ba? Dapat si Lord yung number one, walang pwedeng mauna kay Lord. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, love your God with all your heart, mind, soul, strength. You know, so ibig sabihin, dapat walang mas makakahigit sa Diyos sa pagmamahal natin. At kahit ang ating pamilya, dapat mauna dapat ang Diyos. So ngayon, kung talagang mahal natin si Lord, sabi ko sa kanta, kaya naman hindi kita ipagpapalit, dapat si Lord yung lagi mong priority. Hello? Diba? That's commitment. Kung pinapriorities mo lagi si Lord, commitment po natin yan sa ating Panginoon. There is not
family, because your family is a gift from God, and you are instructed by Scripture to take care of them. No po? Sabi naman ng Bible ang unang ministry natin actually family talaga. Pero siyempre, walang makakahit sa paglilingkod natin at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen? Jesus is driving at the issue of the priority. Tingnan niyo po sabi mo nito, Jesus wants us to make Him first in our life and no other place will do. Yes. Dapat kahit na ano mangyari, whatever it takes, Lord lang yung ating paglilingkuran. Amen! Palapakasin natin ito. Number 3, through commitment, keeping your focus on God. Ayan. Dapat kahit ano mangyari, ang mga Kristiyano, alam niyo po, kung titingin kayo sa tao, maaari kayong ma-stumble. Lahat po yan may kahinaan. Kahit po ang mga pastor, meron din po yan kahinaan. Kaya kapag ang Kristiyano ay nakatingin doon sa mga kapatid na may mga problema o madidisappoint ka lang, di ba? Pero dapat ang mga anak ng Diyos, kay Jesus ka lang nakatingin. Amen! Amen! Kasi kung hindi, kung sa tao ka nakatingin, maaaring dumating ang time na ikaw ay magpaalam. Kaya minsan nalala ko yung kwento ng isang pastor na ubus na yung mga member niya. Umiiyak na siya. Tapos may tumatok. Pastor! Pinagpusan niya. Ay, salamat at bumalik ka. Hindi po. Kasi nakalimutan ko lang po yung dinonate kong chandelier. Kukunin ko po sana. Sabi ng pastor, sige, spell mo yung chandelier. Napaisip niya hindi naman. Sige po, sa inyo na lang po yan. Lord, ayun lang po mga kapatid, dapat kahit ano man ang sitwasyon na nararanasan natin, dapat lalo tayo nagtutulungan. Bilang isang pamilya, kaya lang sinasabi ng church, we are not only members here. Dapat ang maging pumila natin sa loob ng church, we are family. Amen! Kapag pamilya, damayan po yan. Kapag may nakita kapatid na may problema natin na palitaan na yan, lahat na sama-sama na nanalangin. Kung kaya mong sumuporta sa abot lang ng iyong makakaya. Diba? Dapat meron po, commitment din po yan sa Panginoon. Kasi ginagawa natin yung mga tungkulin natin para tayo ay may pakita natin yung katapatan at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sabi rito, napakahalaga na dapat keep your focus on God. Amen? Hindi kailangan kay sister ka nakatingin, kay brother ka, kundi sa totoo lang, ang laging tingnan natin yung sarili natin. Hindi dapat yung kapatid ko lagi mong bantayan yung mali niya. Yung mali natin ang dapat lagi natin bantayan. Kasi baka mamaya sabi ng Bible, baka mas malaki pa yung buwing mo. Di ba? O sabi nga sa Lucas chapter 9 verse 61, yung last verse dun kanina, sabi niya, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. So makikita po natin, sabi nito ng Lord, hindi pwede mag-input yung ganito, marami siyang mga nililingon. Marami siyang mga inaalala. Dapat ang paglilingkod kay Lord, nakapokus ka lang talaga sa Kanya. Amen? First commitment, sabi nito, for His family, then Jesus. Kaya ang nangyari yung hindi si Lord yung naging first priority, but God wants your first commitment, otherwise, He does not want you. Ano sabi mo rito? Kasi kung hindi mo inuna si Lord, hindi ka rin niya unahin. Nandito mo yung ibig sabihin, kung si Lord binaliwala mo, saan kaya nang binabaliwala? Di ba? Saan kaya nang binabaliwala? E paano kaya kung si Lord yung binabaliwala natin? Ano kaya ang mararamdaman ni Lord? Kaya dapat kahit anong mangyari, wala tayong ibang higit na unahin, kundi ang ating Panginoon. Sino yung pangako kapag inuuna natin siya, lahat kaya itagdag. Di ba sabi ng John 15:7, ano sabi ni Jesus? If you abide in me and in my words, kung kayo mananatili sa akin at sa aking mga salita, sabi ng Panginoon, ano yung pangako niya? Only FB, only favored and blessed. Di ba? Lahat, tingin niyo, sabi niya, tingin niyo lahat ng inyong kaibigan at ipagkakaloob ng Ama. Ganun po yung
favor ng mga taong nagtitiwala at merong tinatawag na commitment sa ating Panginoon. Kung nalagaw pa lang natin ang ating commitment, alam niyo po mga kapatid, kahit na hindi mo pa hinihingi, magugulat ka. Because of Christ and the Lord. Amen! Next. Commitment brings us fulfillment. Ayan, sige, i-forward ko po. Commitment brings us fulfillment. Bakit? Kasi may mga promises si Lord. Alam niyo po sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9. Si Yahweh ang Diyos na hindi bumabalik sa mga pangako. Hindi yung mga nangako na nabali yung pangako niya. Tayo minsan yung mga pangako natin, maaaring hindi natin matupad. Pero si Lord, sabi ng Bible, siya yung nag-ibig ng promise. At kung ano yung pinangako niya sa'yo, sinabi lang hindi ka iiwan ni pamabayaan, patutunayan niya yan. Pero siyempre, kailangan lagi mong iiral sa atin yung pananampalataya. Kasi kung wala ang ating pananampalataya, sabi ng Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Ayan. No? God's promise, merong fulfillment, meron tayong tinatawag na reward. No? At ang sabi nito, may guarantee. May kasiguruhan na meron tayong matatanggap. Di ba? Tignan niyo po, sabi nga lang ng Matthew chapter 10 verse 42. Kung ikaw ay namagbigay ng isang tubig, sa batong tubig sa lingkod ng Diyos, ang pangako doon, tiyak na tatanggap ka ng mga pagpapala. Imagine mo, sabi pa lang doon, magbigay ka lang ng isang batong tubig sa lingkod ng Diyos, tiyak na tatanggap ka ng pagpapala. Ang pangako ng Diyos kailanman hindi na mabalik noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya dapat palagi mong panghawakan. Ang problema, kapag wala kang alam ng pangako ng Diyos. Kapag hindi natin alam yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Ako marami akong mga pangako ng Diyos na parang mong inaalala. Na ito, isa na lang yung Daniel chapter 10 verse 12. Sabi ron, anak, simula pa lang nang ilagak mo na ang iyong sarili sa akin, ay dininig ko na ang lahat mong panalangin. Wow! Di ba? Imagine mo yung promise na yun. Sabi ng Lord, simula nang ilagak mo sarili sa Kanya, lahat ng panalangin, dininig. Hello? Sino yung gusto ng answered prayer? Lahat tayo gusto. So gawin lang natin yung bahagi natin kay Lord at patutunayan sa atin ng Lord, magugulat ka sa Kanyang surprise. No? At meron tayong guarantee na pagpapala at pabor ng ating Panginoon. God promises to reward those who are fully committed to Him. Ayan. Tignan niyo pa, sabi ko rito, yung fully committed. May sinabi ko pa rin yung half committed. Sabi ko rito, fully. No? Na dapat maintindihan natin, ayaw kasi ng Lord ng tira-tira. Even kapag tayo ay nagkakaloob, kapag nag-o-offer tayo sa Panginoon, kahit sa lumang tipan, sabi pa lang noon, ayaw niya ng tira-tira. Kapag maghahandog ka noon, sabi pag magkakatay ng mga hayop, ayaw ko ng may kapansanan. Ang gusto ko yung pinakamataba. Ang gusto ko yung pinakamainam. Ibig sabihin, even sa pag-o-offer natin sa Lord, dapat make sure na ibinibigay mo, hindi tira-tira. Hello? Dapat best. Kasi bakit? Sino ba yung binibigyan mo? Kapit-bahay mo? Sino yung pinaghahandugan mo? So dapat best yung ating ibinibigay, hindi tira-tira. Ayan. Ensuring their efforts are never unrewarded. Ito yung sinasabi dito sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya ng Panginoon, na tayo bilang anak ng Diyos, meron kasiguruhan na tayong lahat ipapayag si Lord na hindi niya tayo bibigyan ng reward. Amen? Ayan. The Lord makes a commitment to those who are fully committed to Him. In other words, if you honor Him, He will honor you. Hello? Kapag ino-honor natin si Lord, grabe magbalik. Di ba yung sa pagtatanim nga lang, kung sipon ng pagtatanim, pag nagtanim ka ng isang bunga lang ba? Di ba hindi? Meron si Lord. Kapag nakita niya, nalugod siya doon sa buhay natin, mamamangka ka sa kayang gawin ng Diyos.
Eh, sabi mo sa kanya, humanda ka sa pagpapala ng Diyos. Yan. If you sow to God, He will allow you to reap from Him. No? Dapat inisigat na natin na tayo nagtatanim sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, huwag ka mag-ipon ng higit na mag-ipon ka ng kayanan, hindi lang dito kundi sa langit. No po? Dapat gawin na natin yung tama ayon sa kalooban ng Diyos. Ang commitment din ganito, hindi yung mga naiisip mo na gawin na mabuti para sa Panginoon, ay gagawin mo na. Kung hindi yan yung pinagagawa sa'yo, hindi yan yung commitment. Halimbawa, no sample, pinagbubukas ka ng pinggan, ang ginawa mo, nagsahing. Kasi madali lang yung magsahing eh. Tsaka okay naman ito yung bahay dito. Parang gano'n din sa pagdilito sa Lord. Pinipilit ka na kumanta, ang gusto mo mag-drum. Yung binibigay sa'yo na gawin mo. Pero yung nagputos, hindi natuwa. Hindi commitment yun. Ang commitment, susunod ka lang kung ano yung instruction. Amen! Kaya make sure lahat ng gagawin natin sa Lord na dapat masigurado natin, Lord, ito ba yung pinagagawa nyo? Baka ako lang may gusto nito. Diba? Make sure na yung ginagawa natin, ito yung pinagagawa sa atin ng Lord, kasi may blessing. Pero kung walang pagsunod, at meron tayong mga gusto, kung nandun ng involvement, kung gagawin mo lang kung ano yung gusto mo lang. Di ba? Pero kung tayo ay totoong nakakasunod sa Panginoon, magugulat ka sa mga kamanghamang na gagawin sa inyo. Ako maraming beses ko nang naranasan yan. Naalala ko nang una ako magpastor sa Tarlac, kami po yung nag-for good na zero. Ayaw kami mag-asawa na abroad. Kami po yung nag-for good na wala kami na ipunta na itabi. Alam niyo po, ako nung magpastor ako, kaya ayaw ko nung magpastor kasi sabi ko, magtrabaho muna ako, kailangan ng pamilya ko. Pero kahit anong apply ko, hindi ako matanggap. Yung parang tinatawag na ako ng Lord sa paglilingkod. So po, alam niyo, isang word na sinabi sa akin ng Lord, yung isang phrase, sabi niya, just do your part. And I will do my part. Gawin mo lang yung bahagi mo at gagawin ko rin yung bahagi ko. Alam mo, dapat si Lord. First time na nag-ministry ako, zero po talaga kami. Kaya nga nung unang nag-ministry ako doon, sabi ko nga, hindi ko dinadanas kung nasa abot ako, doon dinadanas ko. Imaginin mo, nung una pa lang, yung, alam niyo po yung noodles, di ba? Yung laki niyo ba yan o payless yan? Pag-asawa kami kayong anak namin, ulam namin ng tarmane, ulam namin ng gabi. Ganun pa din na, yung unang sacrifice parang na pinagano. Pero sabi ko nung una, hindi ko gusto yung ganitong bagay, pero dahil gusto ko malipot sa Lord. Pero alam ko, unti-unti, talagang in-upgrade ni Lord, binago ni Lord. Nakita ko pa paano ang gulo ng ating Panginoon. Tama yung sinabi niya, gawin mo yung bahagi ko at gagawin ko yung bahagi ko. Kung ginagawa lang natin yung bahagi natin sa Lord, yung commitment natin, maniwala ka, hindi ka mapabayaan ng Diyos kahit anong mangyari. Para pagpulatan natin Panginoon. Ayan. We must learn not just being committed, but being fully committed to God. Ibig sabihin, hindi pwede yung ano lang, yung partial commitment. Di ba meron iba partial commitment lang? Kaya yung iba, hindi pa nila kayang isuko lahat eh. Ang tawag doon, they are close but not surrendered. Di ba? May mga Kristiyano, close kay Lord, pero hindi pa rin talaga totally surrendered. Parang halimbawa sa ako naranasan ko rin naman kasi Matagalan ko ng Kristiyano, pero may mga bagay na hindi ko pa kayang isuko sa Diyos. Meaning, hindi pa pulubos yung tiwala ko sa Kanya. Kaya nga, ngayon sa pagkakataon ito, gusto natin na ipakita yung full committed to God. Yung full commitment, dapat lahat tayo isurrender natin. Ipagkatiwala. Kung talagang naniniwala ka na ang Diyos ang higit na nakakaalam
ng mabuti sa atin. Jeremiah 29:11, di ba sabi ron? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and the future. Ang gusto ng Lord sa atin, magkaroon tayo ng magandang buhay. Di ba? At dapat maintindihan natin kung naniniwala ka na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, kung naniniwala ka ang Diyos natin walang limit. Tignan nyo paano mo masasabi yung kapangyarihan ng Diyos ay walang limit? Imagine mo ang demonyo, lahat sila mga anghel, binaba sila ng Diyos, pero hindi kinuha yung kapangyarihan nila. Makapangyarihan sila. Pero magkano ka bakit hindi kinuha ng Lord? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, limitless. Wala pa rin magagawa yung kapangyarihan nila sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? So doon mo makikita na ang ating Diyos ay walang bagay na imposible. Kaya masabi ng Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ano sabi ron? For my thoughts is higher than the thoughts of men, and for my ways is higher than the ways of men. Kung talaga nagtitiwala ka sa Diyos, kahit anong mangyari, kung sinabi sa inyo ng Lord na gawin mo yan, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Kasi si Lord yung tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pagpapakapo po natin natin sa Lord. When we say fully, it is a total commitment to God. Yan. Next, why does God want us to be committed to Him? Bakit gusto ng Lord na tayo ay mag-commit? Letter A, God wants you to be committed to Him so that the world may know that He is important to you. Paano naman natin si Lord? Amen. Baka mamaya pag nasa labas tayo, hindi alam na Kristiyano ka. Tapos pag nandito kayo sabi, Kristiyano ka rin pala. Hindi kasi halata eh. Sabi ng Bible, dapat ang mga anak ng Diyos, tayo yung tinawag na asin at ilaw. Tayo yung nagiging encouragement sa labas. Hindi pa hanggang ngayon, sa kapitbahay mo, discouragement ka pa rin. Dapat ang mga anak ng Diyos, tayo ay nagiging pagpapala sa lahat. At nakikilala, kung tayo committed sa Kanya, sabi rito, makikita natin na mahalaga si Lord sa atin. Alam niyo po yung tao na merong Kristiyano na lang optional lang ang kanyang pagsampa. Pag wala pa sa mood, pag hindi ayos yung puso niya, kaya sabi ko sa inyo, hindi naman ibig sabihin pagka may problema yung puso mo, hindi ka mag-isip Ang lagi kasi may ini-expect sa atin si Lord. Di ba? So dapat kahit na anong mangyari, kung talagang importante sa atin si Lord, kahit anong mangyari, nasa linggo pa na araw na linggo natin pa sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen? Our commitment to Him shows others how important He is to us. Doon sa mga actions natin, ipapakita natin kung talaga mahalaga sa atin. Nakikita sa ating pananalita, nakikita sa ating mga isip at sa paggawa natin. Kung talagang mahalaga sa atin si Lord. Doon pala makikita natin kapag tumagal tayo ng gawain, mahalaga sa kanya si Lord. Inuunin niya si Lord. Kahit na meron tumawag sa kanya, may birthday party, kailangan natin ng may swimming kasi pupunta na tayo ng Boracay. So, pwede mo magpaalam kasi meron kami minsan dito masusubok kung yung commitment natin, kung ano saan. Amen? Gagawin ng Diablo yan. Sa totoo lang, maraming i-offer ang Diablo sa atin, pero huwag na magpatay kasi dahil mo alalahanin yung commitment mo sa ating Panginoon. The more commitment, the more we show the world how important He is to us. The more na naipapakita natin talaga natin na importante at malaga sa atin ang ating Diyos. Ganito po, tinan nyo if something is important in our life, we commit ourselves and give time. Kapag importante sa iyo ang isang bagay, paglalaanan mo ng oras. Di ba? Sa mga may boyfriend, may girlfriend, di ba gano'n? Sa mga may mahal, mga minamahal, mga pumapag-ibig. Kapag ka sinabi mong importante sa iyo yun, paglalaanan mo ng oras. Sabi mo siya, sabi mo oras. Paglalaanan natin ang oras ni Lord, di ba? No? If your job is important to you, you commit yourself to it.
Kapag mahal mo yung trabaho mo, talagang very dedicated ka kahit anong mangyari. Kasi mahal mo eh. Pagdadaanan mo, pero kapag isang tao hindi mahal o isang bagay hindi mo pinamahal, walang halaga sa iyan. Okay lang kahit wala. Kaya kung okay lang kahit di ako magsimba minsan. Ibig sabihin, hindi na natin magkano siya kung kahalaga sa iyo si Lord. Diba? E samantalang siya yung source natin. Siya yung pinagmulan ng lahat sa atin. Ano ang meron ka? Si Lord. Ang pinagmulan po niya. Ano po? Ano ba? If your family is important, you commit yourself to it. Kung yung pamilya mo, pinagdadaanan mo, dahil mahal mo, pinagdadaanan mo ng oras at panahon. O yung isang tao na importante sa'yo, maglalaan ka ng oras para sa kanya, di ba? So, ganun din po sa atin. Even sabi ko rito, yung kalusugan natin kapag nakita nung nakaraan kasi nagkaroon ako nasugod ako sa hospital, dalang laboratory ko, ayaw magpapacheck up. Ngayon, nung bakit tayo konsulta, kailangan ko palang alagaan yung aking kalusugan. Paglalaanan mo ng oras, magsasacrifice ka, yung bawal, sisikapin mo na hindi mo gawin. Kasi maglalaan ka talaga ng time. So, ganoon din tayo sa ating Panginoon. Kung hindi natin yung workout yun, wala. Yung ating pananampalataya, kaya sabi ng Bible, for without faith, it is impossible. And then, sinasabi ng James, chapter 2, verse 17. Faith without work is dead. Hindi pwede bumira ng yung pananampalataya mo, pero hindi nakikita sa gawa. Hindi pwede puro ka ng salita, kundi makikita rin sa gawa. Whatever it is important to you, you will commit yourself na gawin natin ang mga bagay niyan. We may say something is important, but if we do not commit to it, obviously, hindi talaga siya importante sa buhay natin. Diba? Kung hindi natin paglalaanan ng oras, kaya kung lagi tayong walang time kay Lord, ibig sabihin lang yan, hindi siya mahalaga sa iyo. Diba? Totoo po yan. Naalala ko, hindi nawawala sa isip yung sinasabi ng missionary, kunyano namin missionary. Napakasimple ng Tagalog niya, sabi niya, pag pray ka, Diyos bahala yan. Pero pag hindi ka pray, ikaw bahala yan. Totoo naman, di ba? Kapag lagi kang nananalangin, sino yung tutulong sa atin? Pero kapag wala kang time kay Lord, dito sa panalangin, how come na tutulungin ka? Kaya dapat, maglalaan talaga tayo ng oras. No? If serving God is important to us, we must commit ourselves to serving. Ayan, tingnan nyo ha. Kung talagang mahalaga sa atin si Lord, maglilingkod ka. Hello? Hindi pwedeng habang panahon, SSS ka lang. Alam niyo yung SSS? Self-seated, satisfied. Kontento ka lang, kaya kung saan tayo nakaupo ka lang. Wala kang involvement, wala kang ibang gusto. Sumukatin ka lang, simba-uwi. Dapat ang mga anak ng Diyos, GSIS. God's salvation is shared. Dapat naging pagpapala tayo sa mga. Dapat nag-i-invite tayo. Doon kanina daw meron nag-invite. Ibig sabihin ko siya sa kanya. Diba? Dapat ganoon din tayo kung malasakit din tayo ng mga sa paligid natin. Akayin natin sila. Kasi part po yun ng paglilingkod natin. Tandaan po natin na hindi lang yung tumatayo dito yung naglilingkod. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang kukunin. Iba-iba po ang ating gampanin. Ang katawan, iba-iba ang bahagi. Iba-iba ang kukunin. Kaya dapat maintindihan natin, hindi lang po dito sa harap ang paglilingkod. Lahat, pwede natin gawin. Sabi ng Corinthians, for whatever you do it for the glory of God. Amen? What we commit and how much we commit shows how much we value our relationship with Him. Totoo po yan. Di ba? Kung paano tayo nagpapakita, naglilingkod, dito natin na ipapakita kung gaano talaga kahalaga sa atin ang Diyos. And when we are committed to coming to church, we show others that God is important. But sometimes most of the Christians are close to God, but not really surrendered. Ito ay sinabi ko kanina. Kaya make sure
na dapat wala ka nang ititira at bigay mo na kay Lord. Ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Ano yung mga kapatid, isang natutunan ko nung ako po ay nasa tissue pa, hindi ko siya kayang tanggalin. Pero nung isinubok kay Lord, tinulungan ako. Paano ko matanggal? Hello? Gusto mong mawala yan? Gusto mong makaka-overcome mo yan? Surrender mo ng lahat kay Lord. Bibigyan ka ng wisdom ng Lord paano tatagay. Naalala ko siyempre, kung sa atin nakasanayan natin yung magmurang. Nung Kristiyano na ako noon, sabi ko, bakit hindi ko mawala-wala yung pagmumurang ko? Bakit ganun? Kasi expression na eh. Di ba? Minsan kahit anong salita, lalabas yung natin, eh, minsan nahiyan ako sa mga kapatiran. Yung bibig ko, parang sabi ko, Lord, sinusurrender ko na ito. Bigyan niyo po ka ng gusto, paano ko ito matatanggal? Sabi sa akin ng Lord, sampalin mo yung bibig mo. Totoo. Yung masakit, sabi niya sa akin. So ngayon, kapag nangyayari yung nakakapagbitaw ko ng hindi na. Ako kalikod. Simula, kalikod yung kamay ko. Totoo po yan. Kasi gusto ko mawala eh. Alam niyo po, habang tumatagal, magmumura pa lang ako, sinasabi na ng isip ko, asa pa naman naman gusto. O, tinakontrol ko na. Kailangan kasi, humingi tayo ng wisdom sa Lord. Kapag sinurrender mo yan, tutulungan ka talaga ng Diyos na mawala yan. Pero hindi sapat, hindi sapat na close lang tayo. Kailangan isurrender din. Amen? And God wants you to be committed to Him so that He can strengthen you to become what He created you to be. Commitments affect that what your life will become or will be. Depende po yan sa atin, kung ano yung commitment natin, yun din tayo. Yun din yung kalalabasan natin. Kaya kapag the more na nag-commit ka sa Lord, may promotion. Alam mo ba? Ako naman, sabi ko sa sarili ko, tama na ako sa music. Tagatutong din ako noon. Pag merong pastor na nagsabi sa akin, sabi niya, magpapastor ka sa atin. Hindi po. Nag-music lang po ako. Totoo po yun. Kaya yung mga tumutugtog dyan, magugulat ka na lang pag tinawag ka ng Lord, hindi ka makakarangge. Amen! Ito ganyan yung pasabi rito. If you are a doctor, it is because you committed time to study medicine. Diba? Kaya siya naging doktor kasi nag-commit talaga siya ng time. Even ang lawyer, sabi rito, nag-commit talaga siya ng mahabang oras para doon. Diba? So dapat ganoon din po tayo. Yung isang, sino nakakilala kay Abraham Taboriel? Yung pahista ni Don Cohen. Ano yung po ba? Siya yung nakita ko, unang nakita ko tungkol ng base na 8 string. Ilan yung string na ng base? 4. Sa gitara ilan? 6. Sa kanya 8. Galing niya mag-base. Tinanong siya, gaano ka katagal, paano ka nagpa-practice? Gaano ka naglalaro oras? Every day, 8 hours. Yan yung kaya commitment niya, no? Siyempre, the more na mas naglalaan ka ng oras, mas nabibihasa. Ganon din tayo sa Lord. The more na naglalaan ka ng oras sa Diyos, mas maraming pagpapala at mas maraming promotion sa buhay natin. Pagpapala natin natin. So if you want to be successful in life, you will have to commit time. Doon, hindi lang yung sarili natin na dinedikit natin kay Lord. Kailangan maglalaan ka rin talaga ng oras. Hindi pwedeng salita lang, pero hindi natin ay pakita sa gawa. And if you are not committed to anything, you will not amount to anything. Wala mo pa pala. Parang walang saysay yung pagpunta natin sa church kung hindi rin lang tayo maglilingkod. At take note, alam mo may sinasabi ng Revelation chapter 3 verse 5. 4 and 5, ang sabi ron, yung mga balatnan lang na malinis ang damit ang siyang hindi tatanggalin ng pangalan sa aklat ng buhay. Ano ba yung pinukwento doon? Kaya sabi ng Bible, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Lord, papasok. Kundi lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sundin natin yung nais niya. Maglingkod tayo sa Panginoon at huwag kang papayag na hanggang ngayon, wala kang ginagawa para kay Lord. Alam ko po lahat po tayo may kanya-kanyang kakayahan. Diba? Kung halimbawa, kakayahan mo dati ay marites ka. Ngayon, iba na.
Si Lord na yung minamati ko. Alam mo, napakabuti ni Lord. Di ba? Totoo po yan. Dapat gamitin natin lahat ng ano ba kaya na meron tayo for the glory of God. Kasi yun ang laging naisan natin. Matandyan natin ang ating Panginoon. Satan knows these things. Tinay ko sabi ito. And does not want you to make any commitment to serving or honoring God in any way. Actually, alam na alam ng Diablo yung mga kilos natin. At ayaw niya mag-commit ka. Bakit? Kasi yung iba, yung nagtataka ng ibang mga tao, bakit sila umaasenso pa sila? Wala silang mabigat na problema. Di ba? Kasi nakakamay sa kanila yung Diablo hindi sila ano. Pero kapag nasa Lord sila, maraming pagsubok. Di ba? Maraming distraction, pero alam niyo po, pangako naman ng Bible, walang pagsubok na dahil sa iyo na hindi mo kaya. Amen? Laging biyaya ni Lord sapat para matutunan natin lahat ng mga kalagayan. So, bakit? Because the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Kaya nga ayaw ng Diablo na lagi kang masaya eh. Gusto ng Diablo malungkot ka. Kaya inaato yung kagalakan mo para tayo ay malungkot at malungkot dun sa mga problema natin sa buhay. Amen? O dito na po tayo sa last conclusion. Sabi dito naman, ay salamat. Conclusion na. No? God will help you to become what He created you to be. If you give something to work with Him, makikita po natin mga kapatid, yung pabor, yung pagkilos ng Diyos, mamamangha ka. Sabi po, alam niyo, hanggang ngayon, pareho natin iniwanan ng professional, alam ni Pastor Dulcian. Graduate ako ng college, graduate si Miss ng PT, physical therapy. Pero hindi na kami nagtrabaho, pero nakita ko kung gano'ng kapilin mo si Lord. Kung nasa-approach siya, sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-approach, huwag ka na umalis. Sabi niya, yung panganay natin, 13th college pa lang, at doon pa siya nag-aaral sa Arellano sa Manila. Sabi ko, hindi tayo mamamayaan ng Lord. Kapag kumuha ka ba ng katulog, sabi ko sa kanya, mapabayaan mo? Siyempre hindi, pag hindi pinabayaan ng katulog, hindi mo pinagay ang kailangan niya, iiwan ka niya. Pero hindi si Lord sabi ko. Kung hindi binibigay nila yung kailangan natin, siyempre aalis din tayo, pero maniwala ka lang, magtiwala ka, si Lord yung bahala. Sumunod siya, hindi na siya umalis. Kasi 5 years na siya natapos doon, that time eh. Pero nakita niya mismo na mga siya sa kabutihan ng Diyos. Pareho po kami walang trabaho, pero nakita ko yung provision ng Lord. Doon po nakita ang sikreto. Kailangan sumunod ka lang. Amen! Kasi kung natin yung kalooban ng Diyos, huwag yung sarili natin. Alam niyo po, kalaban kasi sa kalooban ng Diyos, yung desire natin. Yung desire po natin ang kalaban natin. Kaya sabi ng Lord, you have to deny. Kailangan mong kalimutan yung sarili mo para wala nang masunod sa gusto mo. Hindi yung gusto mo na lang. At kapag nasunod natin yung gusto ng Lord, magugulat ka mamamangha. Amen? Amen. Ayan. Time lost can never be found. Tomorrow is a mystery. Pwede yung bukas ay mystery dahil hindi mo pa alam. Yung yesterday, kwento na lang. But today is a gift. That's why it's called the present. Yes. Hallelujah. Ngayon yung araw para mag-commit tayo totally sa ating program. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Habang meron pa tayong oras, piliin na natin na mag-commit tayo kay Lord kasi hindi natin alam kung kailan ang panahon natin. Yung mga nangyayari sa mundo ngayon, hindi natin alam. Pero nagpapakita na ng senyales na malapit na dumating si Lord. Kaya dapat tandaan natin, ito po, yung commitment natin, yan yung mag-determine sa ating mga destiny. Amen? Amen. Ayan, sige, next po. Sige, meron pa na yan. Ngayon, are you committed or involved? Sige, next pa. Ayan, alin ka yan? Dapat magkatunan tayo ng baboy handang ialay ang sarili mo.
para sa ating Panginoon. Amen. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ngayon habang tayo mananalangin, mga kapatid, pwede ba tayo lahat ay pumigil? Habang na kayo po at nananalangin, pinig po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Come on. Hallelujah, Jesus. You are wonderful, God. Yes. Surah Bakasa kalala sa dia kan. Ikalala na dilo mata. Ikalala na siya kahit na makakaya. Ialah kanya na maruhan na kahit dilo. Ikalala na dilo mo handa na baka siya dilo. Imamahalala na kanya na naman din. Ialah kalala na maruhan na dilo. Ikalala na baka siya dilo. Hallelujah, Jesus. Dahil natin Diyos, nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Narito po kami sa iyo, umaamin sa aming mga kakulangan, umaamin sa aming mga kahinaan, Panginoon. Lord, matawanan mo kami sa aming mga pagkukulang sa isip, sa salita, sa gawa. At nais namin sa oras na ito, gusto namin maglingkod ng buong kapat sa iyo. Gusto po namin mag-commit sa iyo according to Panginoon sa iyong nais para sa amin. Gamitin mo po kami. Willing po kami mag-commit para sa iyo. At naniniwala ko hindi ka naman bibigyan ng tungkulin ng Panginoon na hindi mo kaya. Lahat ng kakayahan na alam ng Lord na meron tayo, doon niya tayo gagamitin sa paraan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, humihingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang. Sa oras mo ito, nakikita mo ang puso ng iyong mga anak na buong pusong papakumbaba na umaamin sa aming mga kakulangan. Kung meron pa kayong mga hindi nyo surrender it now to the Lord. Hallelujah. Confess natin sa ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, sinusuko ko na po ang mga bagay na ito. Tulungan niyo ako, paano ko siya ma-overcome. At gusto ko po maglingkod ng buong puso sa iyo habang buhay na maglilingkod po ko sa iyo, Panginoon, sapagkat alam ko, ikaw ang lahat ng sa amin, ikaw ang pinagmulan namin, ikaw ang may hawak ng aming buhay, Panginoon. At ikaw rin po, Panginoon, ang nakakaalam kung saan kami mapupunta. Kaya salamat po Diyos sa pagkakataon ito. Patuloy na ikaw ang aming itataas. Patuloy na ikaw ang aming pararagalan. Hallelujah. Pwede mo taas natin natin mga kamay habang tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Tumasok pa sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Open your mouth and confess it's everything. Yung mga mabubuting bagay na sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo na, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katibat, Lord. Hindi ka may nahawi sa kanilang sapagkat napakalakila mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa pagpapaalala ko na patuloy kang maghari at mauna. Holy Spirit, we acknowledge you na ikaw ang lagi magtuturo sa amin, magpapaalala sa mga bagay na dapat namin gawin at sa mga bagay na hindi na dapat namin gawin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po. Dito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.